the madness all around me. I feel you here when my world falls apart. As I walk, I know you will go before me. When I fall, I can feel your hand in mine. Oh, you're never too far away, far away. Oh, you're only one breath away, breath away. Your love is infinite, your love is measureless. It won't run out on me, it won't run out on me. Your love is deep and wide, stretching from sea to sky. You won't run out on me, you won't run out on me. I see your face in the dawn of every morning. I see your majesty in the stars that fill the night. I stand amazed at the wonders of your glory. Even now, I can feel your heart in mine. Oh, you're never too far away, far away. Oh, you're only one breath away, breath away. Your love is infinite, your love is measureless. It won't run out on me, it won't run out on me. Your love is deep and wide, stretching from sea to sky. You won't run out on me, you won't run out on me. I know, you're never too far away, you're only one breath away. I throughout the ages, you never change. I'm captive. Hello! Good morning to everyone. Have a blessed Sunday morning. Amen po ba? Okay. Masaya po ba kayo? O kami lang mga workers ang masaya? Okay. Sa umaga pong ito, mga kapatid, sama-sama tayo sumamba sa Panginoon. Patuloy natin siyang papurihan pagdating sa ating mga buhay. Handa na po ba kayong sumamba sa Panginoon? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, dalawang pamilya ang aking tatawagin. Ang isa po ay ang kapatid na Rosie at Amor Lucas. Yan, pamilya po nila. At ang isa po ay ang ating kapatid na Elmer
Salamat po at sa pagkakataong ito ay ang aming pong Family of the Day ay ang sambahayan po ng aming kapatid na Amor at Rosie Lucas. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Elmer Larga, kasama po ang kanyang mga kasama sa umagang ito. Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Tulad po, Panginoon, ng iyong salita. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, na iharap namin ang aming mga katawan na isang haing buhay, banal at kaya-aya na siya naming katampatang pagsamba. Panginoon, ang buhay namin ay aming iniharap sa inyo sa umagang ito. Sa isang katampatang pagsamba na kung saan, Panginoon, ikaw lamang, aming Panginoong Hesus, ang aming itataas. Ikaw lamang na aming Panginoon na tagapagligtas, ang nagbibigay sa amin ng buhay, kalakasan, pagkakataon, upang sang araw ng linggo, sama-sama kami, Panginoon, na sumamba sa inyo. Panginoon, naririto ang Family of the Day, ang mga sambahayan nila. Itinataas ko ang kanilang mga buhay, Panginoon. Kayo ang Diyos na mapagpala. Dahil sa kanilang pananampalataya, Panginoon, nagpapatuloy silang sumunod at maglingkod sa inyo. Sa kanilang mong paghandog, Panginoon, ng mga bagay para sa inyo. Ito ay isang pagkilala na ikaw ang Diyos na lamang ang dapat pagpurihan. Kaya naman sa mga sandaling ito, Panginoon, patuloy na dalangin ko na ang dalawang pamilyang ito ay patuloy mong pangunahan, gabayan, samahan, ingatan, palakasin, at patuloy na pagpalain sa kanilang mga buhay. Samahan mong lagi sila sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito, sa kanilang pananampalataya. Kung merong mga bagay na kahinaan, Panginoon, palakasin mo ang kanilang buhay espiritual. Patuloy mo sila, Panginoon, biyayaan ang pangailangan nila sa bawat araw. At sa panahon na merong pinagdadaanan, o dakilang Diyos, kayo na aming mapagpalang Diyos, huwag mo po silang kakaligtaan. Patuloy mo silang palalakasin. Patuloy mo silang bibiyayaan, Panginoon, ng katatagan ng pananampalataya. At patuloy nilang maranasan na ikaw ang kanilang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang, noon pa man, ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa umagang ito, wine-welcome namin ang Holy Spirit. Dahil sa kabutihan mo, Panginoon, kami ay humaharap sa inyo at patuloy na inaangkin namin ang kapangyarihan at ang kabutihan nyo na sa aming pagsamba, Panginoon, muli mo kaming bibiyayaan ng isang pagkakataon na muli ang salita mo ay aming mapakinggan. Salamat po, Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na amin ang Panginoon na tagapagligtas. At hayaan mo, dakilang Diyos, na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong maliit na lingkod, iparanas mo, Panginoon, sa buhay ng dalawang pamilyang ito ang iyong favor. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy kayong gabayan, samahan, ingatan, maranasan ninyo ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-iingat, maranasan ninyo ang kanyang walang hanggang pag-ibig, ang kanyang walang hanggang kahabagan, at patuloy na maranasan ninyo ang kanyang kanunungan, katapatan sa inyong buhay, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.
Ayan po, isa pong mapagpalang umaga sa atin lahat. Sige po, ang lahat po inaanyayahan kong tumayo upang sama-sama po tayo magpupuri at aawit sa ating Panginoon sa umagang ito. Tunay nga pong pagpupuri at pasalamat lamang ang ating handog sa Kanya sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Yes, Panginoon, sa umaga nito, patuloy ka po namin aawitan. Patuloy ka po namin sasambihin, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakilam sa aming mga buhay, Lord. Kaya't sa iyo lang po namin, Panginoon, iniaalay pa ng Panginoon ang aming mga buhay. Sasambahin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Maglilingkod sa'yo.
Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, muli po Ama ay binabalik namin sa inyo ang aming pinakamataas na papuri at pasalamat, Panginoon. Maraming salamat po Ama sa buong sanlinggo na naranasan po namin ang inyong pagsama, higit sa lahat ang inyong pag-ibig. Maraming salamat po Ama dahil sa kabila, Panginoon, na kami ay nagkukulang sa iyo, nakakalimot minsan pero hindi mo ito tinitingnan. Lord, maraming salamat po dahil lagi mo kami, Panginoon, sinasamahan, iniingatan, binibiyayaan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kahit hindi po namin minsan kailangan, pero tunay, Panginoon, na dakila ka. Tinutugon mo, ipinagkakaloob mo, Panginoon, anuman yung mga bagay, hindi man namin hinihiling, Panginoon. Kaya binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang aming papuri at pagsalamat. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin, sumasamba sa iyo, itinataas namin sa iyo ang aming gagawing pagsamba sa umagang ito. Gawin mo po kami ang mga karapat-dapat, pakalinisin mo kami yun ng banal na dugo, Panginoon, upang, Panginoon, sa bawat minuto, sa bawat oras na ilalagi namin, Panginoon Kristo, sa aming pakikinig ng mga salita mo, sa aming mga pag-awit, sa aming mga pagkakaloob, ay maging karapat-dapat kami, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat po dahil sa linggong ito, idaraos po namin o pinagdiriwang po namin ang pag-a-appreciate, Panginoon, sa iyong mga magagawa. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga anak mo na taos-pusong tinanggap ang mga tungkulin, Panginoon, na hindi matatawaran, Panginoon, ang pagsagot nila bilang lingkod mo, Panginoon. Ito ay walang kapalit na anumang halaga, Panginoon, kundi yung mga bagay na ipinagkakaloob lang namin ayon sa aming pagmamahal sa kanila, Panginoon. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng manggagawa na tinawag mo, Panginoon, sa iyong banal na ubasan, lalong higit, Panginoon, dito sa aming iglesia lokal at sa kabuuan ng distrito ng Bulacan. Lord, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga manggagawa, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang kanilang buong pamilya. Lord, meron din silang mga pangangailangan sa pinansyal, lalong higit, Panginoon, sa spiritual. Kaya, Lord, dalangin ko po, Ama, patuloy mo silang katagpuin at pagpalain ang kanilang mga palabigasan, Panginoon. Maraming salamat din po sa pagmamahal, Panginoon, na patuloy nilang nararanasan na ipinagkakaloob mo. Gayon din po kami bilang mga anak mo na ipinaparanas namin. Lord, kaya patuloy po namin silang itinataas sa iyo. Gayon din po, dinadalain ko sa iyo ang aming gagawing pagsamba sa umagang ito. Ang anak mo na gagamitin mo, basbasan mo ang kanyang labi at tila, ang kanyang puso at isipan, Panginoon. Dalain ko po na itago mo siya sa likod ng iyong krus, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at alam po namin sa umagang ito, mayroon kang panibagong biyaya mula sa mensahe na aming maririnig sa umagang ito. Ang muli, Panginoon, ito ang aming samo dalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming mananauk na si Kristo Jesus. Amen. Yan. Makakaupo na po ang kapulungan. Yan. Muli po ay wine-welcome po natin ang bawat isa para po sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Welcome po ang bawat isa. Pwede po ba na batiin nyo ang inyong mga katabi, ngitian? Hindi man nyo maabot ng kamayan. Ayan. Lingon-lingon lang po para maigalaw natin yung ating buong katawan. Baka po hindi gumalaw yung ating mga ugat. Ayan. Ready yung ating speaker. Nakita ko kumakaway-kaway pa siya. Nagpapatanggal yata ng nervyos. Ayan. Nakitian nyo na po ba yung kaliwa at kanan nyo ng mga kapatid? Ayan. Siyempre, hindi lang po yung nadirito ang ating wine-welcome at binabate. Binabate rin po natin yung ating mga kapatid na kung saan sila ay sasamba rin sa pamamagitan po ng panunood nila. Mamaya kasi tayo po ay telecast. Mamaya po ay mapapanood nila yung ating service para sa ating online worship. Ayan. At salamat po sa Panginoon kasi meron po tayong mga kapatid ngayon na nais natin i-welcome para po sa ating pagsamba ngayong umaga. Meron po tayong mga bisita at ayoko pong sabihin yung bisita. Gusto kong sabihin na mga kapatid na lagi na natin makakasama. Yan. Sila po, mangyari po ba na pwede po ba na tumayo
babanggitin ko. Sila po yung ating mga kapatid. Una po si kapatid Marisa Ginto. Saan po siya? Ayan. Welcome po kapatid Marisa. Kasama niyo po si Francisco Albarico. Ayan. Welcome po tay. Si Gemaline Santos. Ayan po ba? Ayan. Gayon din po si kapatid na Nonoy Dinglasan. Ayan, kasama sa ating singer. Welcome po. Erlinda Dinglasan. Ayan, asawa po siya ng kapatid na Nonoy. At si kapatid na DJ Vicina. Ayan, welcome po. Ayan. Welcome po kayo palagi linggo-linggo. Ilang po linggo-linggo sa bawat mga gawain po ng ating Panginoon ay nais po namin kayong makasama. Maraming salamat po. At sa ating pong pagpapatuloy, ngayon po ay makakarinig muna po tayo ng mensahe ng salita ng Diyos pamagitan po ng awit na pangungunahan po ng ating UCC Florida del Choir sa pangunguna po ng ating galing choir conductor, kapatid Oswald Duarca.
salamat po UCC Choir Plaridel. At ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating mga pakinig, ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng mensahe ng Diyos. Ngayon po ay maninibago kayo kasi bago lang po itong ating speaker. Ito pong ating tagapagsalita ngayong umaga ay isang napakadedikadong lingkod ng Diyos. Siya po ang isa sa may-ari, kasi dalawa sila mag-asawa, ang may-ari ng Riverview, yun po sa tapat ng ating church. Kaya, ayan, may kasama ng flag. Siya po ang isa sa kasama rin ng ating kapatid na engineer, Aris Lucas, para po sa pagtatayo ng ating church building. Kasi siya po ay napakapalad natin kasi meron tayong engineer, meron pa tayong architect. So ngayon po umaga ay magalang ko po ipinagkakaloob sa inyo ang ating magiging tagapagsalita, ang ating pong kapatid, Architect Roy Alvarez. Good morning. Parang awards night yung introductory music ah. Isa pa nga, isa pa nga. Good morning po ulit sa inyong lahat. Simulan po natin ng prayer. Mangyari po tayo tumungo sandali. Amang banal na may gawa ng langit at lupa, salamat Panginoon sa umagang ito na binigyan mo ang bawat isa na makasamba. Binigyan mo kami ng malakas na pangatawan at malinaw na pag-iisip. Lord, pagsamantala namin kalilimutan ang mga aboris namin sa labas at mag-focus more sa word mo. Sa iyong mensahe na araw namin magagamit, mag-share sa iba Lord upang glorify mo. Salamat Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa ito kung aming samantalamin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, bago po ako magsimula, I wanted to ask everyone, no? Konting lambing lang. Yung mobile naman po, baka pwedeng paki-off. Yung social media nyo, paki-off. Huwag po kayong sasagot ng social media, ha? Kung pwede, airplane mode. Pwede kayong mag-phone, kunan nyo ako ng picture o mag-live. Pero utang na loob, huwag po kayo mag-social media sa church. Pwede po ba yon? Now and forever. Pwede yon? Amen. So, Happy Pastor's Appreciation Day. Palakpakan natin ng mga pastor. Alam niyo, napakapalad natin kasi, well, palad ko din kasi sa lahat ng araw na may assign ako sa Pastor's Appreciation Month pa. Month pala, hindi day. So, sabi ko, I feel blessed and I feel blessed, excited. Unahin ko si Pastor Oscar, no? Naku, napaka-blessed ko, nakilala ko siya. Siguro without us knowing, I consider him to be my second father. Kasi napaka-humble, yung full of wisdom. Pag nakakausap ko, marami akong natututunan sa kanya. First time na makausap ko siya talagang, ay si Pastor talagang tunay na lingkod ng Panginoon. And of course, kay D.S. Joel, nung unang mga first few months na nag-attend kami doon sa kabila bago ginawa yung ating church, meron siyang testimony, sabi niya, alam niyo, ang pangarap ko talaga maging arkitekto eh. Naging pastor lang ako, nagkatinginan kami ni Mrs. Hindi, sa totoo lang, nung nakakilala ko sa Panginoon, ako po ay arkitekto na. Nasabi ko sa sarili ko at alam ni Mrs. Hindi man ako mag-aspire to be a pastor, gusto ko maglingkod sa Panginoon talaga. Dahil yun ang binigay na puso sa akin. Kaya nung nakarelate ako kay Pastor Joel, kaya nung I approach him, nung tanda mo Pastor, sabi kasi ni Mrs. ginagawa yata yung church sa tapat, tanong mo si Pastor Joel, baka makatulong tayo. Alam nyo, talagang napakabuti ng Panginoon. It turned out na kailangan pala talaga ng arkitekto. And I look back, sabi ko, talaga pa yata tayong pinauwi ng Panginoon para lang maituloy ang paggawain. Palapakan nyo nga, Panginoon. Napakabuti, di ba? So, papakilala ko po muna ang sarili ko, no? Ako po si Kuya Roy. Karamihan tumatawag sa akin ngayon, nakilala na ako, Architect Roy. Tunog mayaman no? Pero ang kayamanan ko nasa langit lang.
You can call me by my Russian name. May Russian name po ako eh. Royski. Yung iba tawag sa akin Royski eh. Pero yung close friends, ang tawag sa akin nila, Papa Ru. Kasi Papa Roy daw. During my youth, ako daw ay Papa Bol. So during that time, I married the most mama ball in my office, si Nika. Tayo ka naman, parang, tayo ka. Yan. Ang pinakamamahal kong kabiyak. Tuloy-tuloy po tayo sa series ng ng The Joy of Serving the Lord. Ano ba yung series natin? Happy to serve. Palakpak mga tayo tatlo. 1, 2, 3. Happy to serve. Isa pa. 1, 2, 3. Happy to serve. Yes. Talaga naman nakakapuno po talaga ng kagalakan pag naglilingkod ka sa Panginoon. It took me some time para mag-isip ka kung paano ma-i-deliver yung preaching. Kasi first of all, first time. Kasi nag-iisip ako and praying for wisdom, Lord, bigyan mo po ako ng proper topic. Kumbaga, kasi yun lang ang subtopic, pero siya, paano ko ba may present ang magandang paglilingkod sa Panginoon? When I was told to preach today, which was 2 weeks ago, na-excite ako lagi kung sinasabi sarili ko, kasi it's a privilege to be heard. Not everyone are given the chance to speak. May mga talent tayo, no? Na sa smile, sa finance and everything. Pero sabi ko, not everyone are given the chance to do it. Kaya sabi ko, I have to do it clearly and effectively. Ay, wala pa pala akong happy to serve. Sorry naman. Pwede ba yan? Yun, happy pastor. Adi na, happy to serve. The joy of serving God. Taas nga ang kamay yung mga nasa ministry, taas yung kamay. O taas yung mga wala pa sa ministry, taas ng kamay. O taas ng kamay nang hindi nagtaas ng kamay. Hindi ko sinabi tumawa, taas ang kamay. Pero alam niyo kung tutusin, ang ministry talaga, once na makatanggap ka, hindi mo pwede sabihin part-time. Walang part-time sa ministry. Yung ginagawa ko nga to, sabi ko, happy to serve, happy to serve. Tatype ako. May habang tumalhaba na yung preaching ko, ano nga ba topic ko? Na-experience ba minsan sa Jollibee, halimbawa, sir, ito po yung number sa meal mo, number 10. Number 10. May matawagin, number 6. Ano ba number ko? 10. Number 7, sir. Yung paulit-ulit ka. Yun ang nararamdaman ko, pabalik-balik ako. Ano nga ba yung topic ko? The joy of serving God. Kaya sabi ko, ito na yung part-time Christian. Naisip ko na, kasi pagka naglingkod ka, hindi mo pwedeng sabihin part-time. So, naglingkod ka, magpe-pray ka, and then later on, pag alis mo, wala na, hindi ka na ulit Kristiyano. Kasi naisip ko, ano nga ba ang bilin na Panginoon? Minsan nautusan kay mamalengke. Bawa sabihin ng nanay mo, no? Anak, punta ka ng palengke, bili ka ng manok, tinola, dahon ng sili, ano ulam yon? Luya, paminta. Sakay ka ng tricycle, sasabihin ng nanay mo, kay aling baby ka bumili ha. Di ba para hindi mo makalimutan? Kasi ang Panginoon ganun ang ginawa eh, di ba? Nagpakita siya sa mga disciple niya, and then bago tumayo, umakyat sa langit, ano huling-huling kabilin niya? Go and make disciples of all nations. Di ba? Teaching them to observe the things that I have commanded you, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and lo and behold, I will be with you till the end of time. Kaya sabi ko, siguro dapat kung Kristiyana ka, yun ang una mong iisipin eh. Kasi di pwede nga na part-time ka, nag-pray ka lang, tapos sa church ka lang. I remember back in 2000, I will go back, no? Sabi kasi ng Panginoon, hindi niya naman sinabi na, magpakabait kayo, aalis ako ha. O is ka na, huwag kayong mag-aaway ha. Di ba sabi niya yung weekly disciple? I remember in 2009, July 28, 1908, may nagbigay sa akin ng Bible. Ito yung gula-gula nito. I almost lost that in fire kasi sunugan ng aming bahay ng October, that's I think 2008. Nasa akin yan. Sabi ko, pasalamat ako. During that time na mayroon nag-evangelize sa akin, I was in first year college. May nagbigay lang ng Bible. Nag-present siya sa akin ng gospel and I prayed. After nun, parang wala na. Kumbaga, nag-wear out lang. Hindi wala man lang, parang ganun lang yun. Eh syempre, lumipas na, parang you went on with your life, nagkaroon ka na ng ibang focus sa sarili mo. Sabi ko nga, ngayon,
Nung nag-abroad kami, kasi nasa Dubai kami 2005 hanggang 2020, nagkaroon ako ng recommitment sa Panginoon na nakilala ko ulit siya. And I look back during the time na 1998 hanggang 2009 ako ulit nagkaroon ng recommitment kay Lord. Hindi ko na maalala ang date. Ang unang pumasok sa isip ko, ay ang burden ko pala is how to introduce the Lord to my wife. Yun ang una kong naisip. Para bang suddenly, yung mga kaliskis na sinasabi nila na mayroon si Paul dati na tinanggal ng Panginoon, nagkaroon ako ng, paano ko sa i-introduce ang Panginoon kay Mrs.? Naghanap kami ng Christian church, tapos, attend. Meron nga minsan nag-attend kami, si Mrs., I don't know if she remembers it very well. Meron nag-post sa Facebook, tinag siya. Sabi ni Mrs., ba't niya ako tinatag? Sabihin mo tanggalin. Kasi di ba, kung bago ka lang Kristiyano, parang ayaw mo, there's a certain feeling of guilt or nahihiya ka na you are joining some kind of a religion and then makita ka ng ibang tao, sinika, nag-join na. So, lumipas ang mga linggo, mga buwan, one time nagpa-altar ko lang ang pastor namin. Suddenly si Mrs. naalala ko, umiiyak siya. The topic was not related to, iba yung topic, I remember. Yumakap siya sa akin, sabi niya, I'm sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. At the moment, na-realize ko, ay, alam niya na. Kasi di ba, minsan lumalakad tayo, tapos hindi natin naiintindihan. At that moment, sabi ko, ay, alam niya na. So, nag-iyakan kami. That was September 26, 2010. Magraramadan nun. Sabi ko sa sarili ko, magraramadan ng November, uwi tayo ng Manila. Bakit? Kasi nung nakakilala ka sa Panginoon, naging burden sa akin at dapat sa inyo rin. Dapat yung mga mahal sa buhay, nasisharean. Bakit? Sabi niya, bakit tayo uwi? Nasisharean ko si nanay tsaka si tatay. Kasi ayokong dumating yung panahon, mawawala sila na lang nang hindi sila nakakarinig ng gospel. Muwi kami noon, sinurpresa pa nga namin si nanay niya. But anyway, si tatay ko malakas pa noon. Galing sila ng palengke, inano ko sa kwarto, nag-share ako. Umiyak si nanay ko, si tatay ko naman nakayakap sa akin. Sabi niya, huwag ba kami intindihin, malakas pa naman kami. So, nung si tatay ko at si nanay nawala, wala akong guilt feeling, hindi ko pinanghinayangan. Umiyak ako siguro dahil mangungulila ako sa kanila, pero yung talagang guilt feeling na mawawala. So when we have the chance sa aming pamilya, make it assure, kung mayroon ba pagkakataon, mag-share. Kasi it's an act of love. Dapat ganun din tayo. Hindi ako nagbibida-bidahan, but I want you to know na pag nasa Panginoon ka, na dapat meron kang burden, na dapat nagsisilbi ka, nakikilala mo siya, at pinapakilala mo sa ibang tao. Kasi I wanted to warn you, kung hindi ka nagkakaroon ng desire to share or even to serve, baka may kulang pa sa proseso natin. This word is just an encouragement, at hindi naman sabi ko nagbibida, pero we have to ask ourselves internally, baka may kulang pa sa pagkakilala ko sa Panginoon. Sabi ko, during that time nga na nagkaroon ng parang lapse do sa ano kaya ang kulang? Sabi ko siguro ito, hindi sa akin na-introduce ang salitang repentance. Na-share lang na isuko mo ang buhay mo. Sabi ko dapat maintindihan ng tao, pag sinesharean mo, turuan mo sa kanila ng bad guys, hindi yung mga taong nasa labas na bumapatay ng tao, rapist, holdupper, mga mandaraya. So, tayo, ang mga masasamang tao, we need to repent of our sins. Remorse, dapat mayroong pagsisisi sa sarili mo. And of course, yung pagsisisi nga, it all means the same thing. Sabi nga, kung hindi ka nagkakaroon nun, mawawalan ka ng responsibility sa sarili mo. Tumanggap ka lang. Napanood ko minsan yung isang movie, I don't know if I have to say the title, yung kalimutan yung title, Groundhog Day. Yung isang lalaki naglalakad siya, may nahulog sa puno na bata. Nahulog yung sinalo niya. Yung bata, umalis lang, hindi man lang nag-thank you. Sabi nung lalaki, wala man lang thank you. Parang hindi niya ba alam kung gaano kataas yung nahulugan niya na maaari siyang mamatay. Parang ganon din tayo. Pag niligtas tayo ng Panginoon, hindi ba natin naiintindihan kung saan tayo pupulutin? Wala ba man tayong gratefulness sa puso na sabi, magpapasalamat ako kasi ito yung
lakas ng layo ng babagsakan ko. Dapat I have to be grateful and I have to give back kung man ang meron ako. My time, my talent, and my treasure. Hindi dapat iniisip natin. Sabi ko, dapat talaga natuturo sa tao ang pagsisisi. Alam niyo, kahit sa Book of Acts, no, sabi niya, tinanong si Paul, brothers, si Peter pala, brothers, what shall we do? Sabi ni Peter, unang-una niya sinabi, repent and be baptized, every one of you. Yun ang unang-una niya sinabi, dapat mag-repent tayo. At sinabi pa sa Panginoon, no, kasi during that time, sa mga Galileans, ang kwento do sa Book of Luke, mayroong mga Galileans na parang pinapatay ni Pilato. Yung mga dugo nila, they did something for the offering and all. Alam nila na parang kawawa naman yung tao, sabi nila, sabi ng Panginoon, repent, you too will all perish. Ang kwento nun ay, ang maire-relate natin doon sa kwento na yun, yung sinasabi ng Panginoon sa Luke 13:3, yun bang nakakarinig tayo ng balita around us, no, yung mga unrest sa Middle East. Mga terorista yan. Hindi ko naman sinasabing ganun ang isip natin, but in the general public, iniisip nila, dapat yan patayin kasi yung mga masasamang tao. Pero sabi ng Panginoon, sa context ng Luke, naririnig nyo na namatay yung mga Galileans. Akala natin sila lang ang mamamatay, pero kayo, kung hindi kayo magsisisi, mamamatay din kayo. So what would it take to serve the Lord? Anong kailangan para maglingkod sa Panginoon? Sabi pa nga nung kanta ng Eraserheads, no? Alam niyo ba yung kantang Maling Akala? May kumakalat na balita na ang kaligtasan daw ay madaling makuha. Bago maniwala, mag-isip-isip ka muna pagkat marami ang namamatay. Maling akala, di ba? Kaya dapat maintindihan natin. Tayo magsisi at bago tayo tumatanggap sa Panginoon. So yes, you can claim na napakasaya maglingkod sa Panginoon, but this is the only one aspect of the story. Kung tutuusin, pag naglilingkod ka sa Panginoon, madaling sabihin sana na, ay masaya maglingkod sa Panginoon. May mga outing-outing tayo siguro, may mga kainan. Pero isipin mo, parang hirap din yata maglingkod sa Panginoon. Tingnan mo kung paano namatay ang mga apostles. Si Andrew, kapatid ni Jesus, was crucified. Si Bartolomeo, beaten and crucified. Ginulpi muna, yung isa nga, pinako lang, isa ginulpi muna. James, son of Alphaeus, stoned to death. James, son of Zebedee, pinugutan ng ulo. Ano mas gusto nyo? Crucified o pupugutan ng ulo? Simon was crucified. Matthias was stoned to death. Thomas was speared to death. Matthew was stabbed to death. Matthias is stoned to death. Philip was crucified. Paul was beheaded. So ibig sabihin, halos lahat wala sa kanilang namatay of natural death. And Peter was crucified upside down. Sa end part ng Book of John, meron nung kinuwento ang Panginoon, sabi niya, ikaw Peter, nung bata ka pa, nagsusuot ka ng mga damit na gusto mo, pero pinupunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan. Darating ang panahon, may mga tao mag-i-stretch ng kamay mo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo nanaisin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, siguro si Peter takot, ganun ang mangyayari sa akin. Lord, kay John, anong mangyayari? Wala kang pakialam kung gusto kong mabuhay si John hanggang pagdating ko. Pero ibig sabihin, bahala ka, huwag mo intindihin si John. Si John was cast into burning oil, but survived. Sa madaling salita, si John ay ipinirito. Sa kumukulong tubig, kumukulong langis, sabi ko, paano kaya siya nakaligtas? Siguro nagbuhos ng maraming breadings. Sabi, buhos ng breading, nakaligtas hindi siya mamatay. Sabi niya, hindi natin mapatay sa maiprito. Padala natin sa Patmos. Ano gagawin? Gawing daing. Mabilad siya yung nagsulat ng Revelation according to traditions. So ang tanong, gusto niyo ba rin bang maglingkod? Namamatay kasi itong na to Ngayon ang tanong, masaya ba? Yes, masaya siya kung kilala mo kung sino pinaglilingkuran mo. Totoo yan. Kung makaramdam kang lungkot-lungkot, hindi mo kilala kung kanino ka naglilingkod. Sulit ba? Yes. The promises of God are worthy and trustworthy. Pinatunayan niya na nung bumangon siya mula sa pakapatay.
What other proof that you need para sabihin ng pangako ng Panginoon ay tama? Ang tanong, required ba? Yes, required tayo maglingkod in our time, talent, and treasure. Sabi ni sa Luko, worship God and serve Him only. Sabi niya sa Matthew, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sa Tagalog, sino mang magnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ano kailangan? Maglingkod? Hindi. Maglingkod, di ba? From this time, many of His disciples turned back and no longer follow Him. Yung tinuturo niya, sa Book of John yan. Kung ano-ano ang tinuturo niya, sabi, ang hirap naman sundin yan. Talikod na lang tayo. Wala na yung marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod. Alagad na ha, hindi mga bystander, alagad na yan ha. Tinanong ni Jesus sa 12, re-repress ko lang, nandyan pa kayo? Hindi ba kayo alis? Sumagot si Simon Peter, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo na ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kasi ang hirap nito, baka tayo mga Kristiyano, masyado tayong luto sa Philippians 4:13, I can do all things through. Yun lang iniisip natin, di ba? Jeremiah 29:11, siguro lahat sa inyo alam for I know the plans I have for you. Pero hindi natin i-memorize yung Matthew 16:24, yung whoever wants to follow me needs to carry his cross and deny himself. Dapat yun ang naisip natin. Ngayon ang tanong, yung joy of serving God, hindi pala yun ang title. The cost of serving God. Meron akong 4 na senaryo. No? Ang tanong kasi, who do you serve and why do you serve? Meron akong 4 na senaryo. Siguro at sana makarelate kayo dito. Kasi all around us, marami tayong nakikita mga taong ganito o yung mga taong may mga advocacy sa buhay na para bang ito ay ginawa nilang life mission to serve on those scenarios. Not limited pero ito yun. Number 1, meron ako kakilala kasing tao nagkaroon ng problema sa legal matters. Ito yung true story, hindi ito invento. Sabi niya, nagka-problema siya sa abogado. So, ang kailangan niyang may mga abogadong tutulong sa kanya. Yung mga abogadong nilalapitan niya, tumatanggi. At merong isang napaka-importanting reason bakit tumatanggi. Yung iba mataas ang bayad. Merong isang abogado na tumulong sa kanya, libre. So nung pumupunta siya sa opisina ng abogado, napapansin niya, bakit daw yung opisina ng abogado, yung mga tao, instead of the office, ang mga staff niya, walang office dress, mahaba ang manggas, may itim, nakasalakot, yung mga magsasaka, sa madali salita, parang namumundok. It turned out na yung abogadong yun ay yung mga abogadong ng mga makakaliwa. Sabihin natin NPA or something like that, mga ganong elemento. Natakot siya. Pero habang nakikilala niya yung staff, sabi niya, ganon din pala sila, mga ordinaryong tao na may mga sariling adhikain sa buhay. So nakikilala niya yung mga tao, no, sabi niya, nagsisimba rin pala sila, nag-aaral din pala sila. Pero in some cases, kinakailangan nilang pumunta minsan sa bundok sa isang lugar to gather them together. Siguro mag-aral kung ano man ang kanilang pinag-aaralan. No? Tapos in one of the conversation niya, kasi meron siyang naging close doon Actually, babae pa nga Sabi nung babae, alam mo, hindi lang alam ng mga mamamayang Pilipino na kami sa aming samahan ay handang mag-alay ng buhay para lang sa mamamayan hanggat hindi namin nakakamtan ang tunay na kalayaan. Sabi niya, nagulat siya, may mga tao palang ganito ang pag-iisip. Tapos, sabi niya, hanggang naisip niya, mga bayani rin pala sila kasi sinasabi nila yung mga hindi natin masabi sa gobyerno. Although sinasabi ko na hindi ko naman sinusuportahan yun. Nagulat siya na may mga ganun palang ang tao ay paniniwala. Naalala ko tuloy isang kasabihan na one government's rebel is another people's freedom fighter. Depende kung saan ka nakatingin doon sa kwento na yon. Kung sa gobyerno ka, sabihin mo, sasamahan nyo, mga rebelde kayo, magbago kayo, magbalik loob kayo sa gobyerno.
bibigyan kami kayo ng kabuhayan, magiging normal ang buhay nyo. Samantala sa kabilang side, yung mga gobyerno kayo, puro kay korupsyon. Kailangan namin talaga kayong palitan. Revolusyon ang sagot sa ating kalayaan. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Andres Bonifacio. Sinulat niyo. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga wala. Yung mga makabayang pananalita, no? So naisip ko, nga may mga tao palang gano'n, willing to risk their life and limb and fortune and everything they have para sa kalayaan. Ang tanong, ang kanilang pinaglilingkuran ay ang bayan at mamamayan. Ang tanong ko sa inyo, tama bang sumali sa ganito? Siguro tama. Siguro lang. Pero tama ba ang buhay mo, iaalay mo sa ganito? Hindi siguro. Maring sumama ka lang momentarily to know kung ano man. Siguro mga self-discovery lang para maintindihan mo kung anong tunay nilang paglilingkuran, pero ibibigay mong buhay sa kanya. I don't think so. Number 2. Meron tao ang naniniwala na ang ating likas na yaman ay hindi natin pag-aari. Ito ay hiniram lamang natin sa susunod na henerasyon para pagyabungin at pagyamanin. May naniniwala dyan. May kikwento po ako sa inyo, pero hindi naman po kayabangan, pero I will share it to you. No? Ang inyong pong lingkod ay naging arkitekto noong 1997. Noong 2009, meron akong exam na tinake. Ang tawag doon ay Leadership in Energy and Engineering Design Associated Professional. I am in my capacity qualified to make undertaking sa mga renewable energy. Pagka meron ka, for example, si BBM, meron siyang project sa Spratly. For example, nakuha natin yan. I need someone who can make sustainability studies. I can recommend kung anong material ang gagawin, ang kulay ng kalsada, mga renewables, anong klaseng energy ang pwedeng gawin. Meron kasi tinatawag energy input and output. Yung pinaka-design nun, my name is on the US Green Building Council, USGBC, pwede niyong i-google. May resibo yan. And my license will never expire. Kasi I am part of the group na legacy member. Isa ako sa pioneers. I have colleagues na nag-thrive, naging maayos ang kanilang professional profile because of that. When I took the exam, parang wala lang, sabi ko sa sarili ko, hindi ako binigyan ng Panginoon ng ganung puso. Iba yung ibinigay niya sa akin. And then what happened was, kaya ako lang kasi at the turn of the century, year 2000, nagkaroon ng malaking usapin yung global warming. Although I don't personally say na ako'y naniniwala sa buong kwento na yan. No? Na sinasabi nila yung polar ice caps daw ay natutunaw, yung mga dagat ay lumalalim, nagkakaroon tayo ng weather pattern changes. So may mga taong ganyan. Yung 2006, magkaroon ng movie, si Al Gore. Sabi niya daw yung mga ganon. Pag dumating daw ang number of years na ganito, pag hindi tayo mag-a-act, ang ating kabundukan ay bababa, tataas ang mga dagat, eventually mawa-wipe out ang human race. Accordingly. Alam niyo na may mga tao talagang who have given their life, binibigay, para lang maitigil ang paggamit ng langis sa ating kapaligiran. Kasi daw, ito ay nakakasira ng ecology. Yan, willing to umaharang sa truck, no? Huwag nyo i-deliver yung langis niyan. Patayin nyo kami dahil ang kapaligiran ay masyado nang nasisira. May video ako dyan I don't know kung ipe-play niyo daw. I'm doing this for my son. The government's inaction on climate change is a death sentence to us all. The United Nations have said we should have no new oil. Liz Truss wants to open 130 new oil licenses. That's a death sentence to this planet. Ang ginagawa na namin ito ay para sa kapaligiran. Ang sabi niya, sinulat ko yung transcript ng sinasabi niya.
Yung sinasabi ko nga ng ating kapiligiran na hindi sa atin, kundi hiniram lang sa mga kabataan. Sabi niya, I'm doing this for my son. The government's inaction on climate change is a death sentence for us all. That's a death sentence to this planet. Sabi niya, willing siyang matay. Kaya kung napapansin nyo, nagkakaroon ng ibang mga organisasyon tulad ng Ibon Foundation. People who have dedicated their life for this cause or advocacies. May mga taong sinasabi nila, save the whale, save the turtle. Yung mga tawag sila, tree hugger eh. Ngayon ang tanong, they are doing it for the nature and the environment. Ang tanong, tama ba na mag-join dito? Tama naman. Okay lang, hindi masama. Kasi it's for us, no? Magre-replant ka ng tree, ayusin mo yung flora and fauna, kung ano man yan. Kasi yung nature is binigay ng Diyos sa atin eh. But the bigger question is, tama ba na i-dedicate mo ang buhay para doon? Willing to die, haharang ka sa truck? Tama ba? Number 3. Ito, I think makaka-relate kayo. YOLO, sabi nila. You only live once. Yung iba naman sabi, mali ang YOLO na yan. You only die once. Tama ang Hebrew, no? It is appointed for men to die once and after that the judgment. May mga tao sinasabi nila, yung mga komunista na yan, wala yan. Yung mga environmentalist na yan, wala yan. Dapat binigyan ka lang ng isang buhay, enjoy mo na. Do whatever you can to enjoy life. Well, okay lang. Sabi, meron pa sinasabi do what your heart desires. If it feels good, do it. Sabi ni Brian Tracy, you are the architect of your own destiny. You are the master of your own fate. Para sinasabi niya, ikaw ang may control sa iyong kinabukasan. Tama ba yan? May job interview ka sa Makati, paglabas mo, biglang umulan. Makokontrol mo ba yon? O meron kang business meeting, biglang lumindol, nagka-traffic, o nawala yung wallet mo. Makokontrol mo ba yan? O kanino bibigay yan? Totoo yan in a way. Sabi niya, do what your heart desires. If it feels good, do it. Tama ba yan? Sa ating mga mananampalataya, sabi niya, do what your heart desires. Sabi naman ni Jeremiah, the heart is evil of all things. Who can understand it? Sabi niya, ang buhay daw, kung ano-ano pinupuntahan, pupunta ng seminar para siguro magkaroon ng financial literacy, pagyamanin ng sarili, maaring gusto nilang bungee jumping, yung tumatalo sa eroplano, at iba't iba pa. Trying to experience the best of what this life can offer. Kilala niyo si Mike Tyson? Sino ba hindi nakakakilala sa kanya? Si Mike Tyson, sabi niya, he's the youngest heavyweight at the age of 20 years. At his peak, he earned a sum of $400 million. Now he is 47 years old. Alam niyo, sabi niya, he broke his opponent's nose, eyes, ears, nangangat pa nga ng tenga eh. I think what he broke the worst of all is the English language. Alam niyo ba, good, better, best, bad, worst, worst. Sabi niya, the baddest man on the planet. Suddenly, ang language ay nagkaroon ng panibago. Teacher ko dati, pinapagalitan ako eh. Bad, badder, baddest, hindi naman, di ba? Sabi, he is the baddest man on the planet. Tingin niyo, magkano maibibenta yung belt niya, yung napanalunan niyang heavyweight? Benta mo sa Shopee yun, madali sa 1,000 yun, 10,000 eh. Di ba? Ito siya, Okay lang, may ano sa ali. Ini-interview siya ng isang reporter, yung tinapon niya lang. O ano yan? Pinaghirapan yan, he worked all his life, his talent, time, and treasure. O ano yan? Tinatapon-tapon niya lang. Sabi niyo, mahina may talkies pero mahina. Sabi niya, look at this stuff, sabi ng reporter. This is history. Your history here. Sabi ni Mike Tyson, this is garbage. I could say I bled for garbage. Tapos niya magpakahirap, tatawihin mo, magtandaan niya. Garbage yan. So this is meaningless, sabi ng reporter. No, at one time it meant a lot when you're just a young kid. This is everything to you and your priorities change. So tama nga si Solomon. Everything in life is meaningless. Kita niyo si Tyson, di ba? Napagbugbugan, gulpihan. Bandang huli, ayoko na niya, nagbago na priority ko.
What does it mean? Ano pwede natin gawin? Kasi he's serving himself. Alam nyo, malamang yung iba, yung tatlo na yun, no? The people in the government, yung mamamayan, yung kapaligiran at sa sarili, malamang kung titingnan mo yung bawat isa, tinatawanan nila yung bawat isa. Yung mga taong namumundok, sasabihin nila, kayong mga ecological warriors kayo, wala namang mapapalayan yung pagtatanggol yung mga, anong gagawin mo yan sa mga natural resources na yan? Kung sinisiil naman ng kalayaan mo ng gobyerno. Siguro tinatawanan din nila yung mga YOLO, yung mga taong nag-i-enjoy sa sarili, mga makasarili kayo. Ayaw nyo man lang tumulong sa revolusyon. Ganon din mga environmentalists. Yung mga namumundok na yan, wala namang naitutulong sa society natin yan eh. Nanggugulo lang yan eh. O yung mga YOLO na yan, puro pagpapasasa sa sarili. Yung pangatlo, yung YOLO, yung sinasabi lang, yung mga taong makasarili. Sabihin niya sa mga namumundok, magtrabaho nga kayo. Wala kayong ginagawa, puro panggugulo ginagawa nyo. In the same time, yung mga umaharang sa truck, anong mapapala nyo dyan? Enjoy nyo na lang ang sarili nyo. Ilang years lang kayo mabubuhay. Pero alam nyo tayo, no, mga manggagawa sa Diyos. Minsan iisipin natin na parang ang sasama ng may mga taong ganyan pag-iisip. Minsan tayo dapat naiintindihan natin where they are coming from. Kasi may mga taong ganyan ang nakamulatan sa isip dahil hindi sila naipepresenta ng tunay na prospektibo, ng tunay na katotohanan. Malay mo kaya nagrebelde yan kasi yung baka yung magulang nagkaroon ng hindi magandang experience sa militar. Di ba? O yung mga ecological warriors na yan, baka mamaya dyan, yung anak niya namatay sa landslide. O kaya dati may alaga siyang pagong namatay. Meaning they are advocating for something. Kaya lang, nagkakaroon ng wrong interpretation of life. Ganon din naman yung mga taong yung makasarili. Sabihin niyo masyado mukhang pera yan. Hindi mo lang baka mamaya galing sa hirap yan eh. Talagang nagpupunyagi dahil ayaw niyo gumating sa hirap. What I'm saying is, as a Christian, dapat meron tayong open mind sa mga ganon. What we do is when we have the chance, we pray for them, share them the gospel, present them the truth. Yun ang pwede lang natin magawa. And very importantly, of course, sinabi ko na, we pray for them. And I'm sure meron na kayong idea kung paano ang... Sabi kasi, yan na bayan at maya, nature environment. Some people are too imprisoned in their lives that they have no idea what it means to be free. May mga taong masyadong akala nila nakakahon sila. Hindi nila naintindihan. Sa sobrang pagkakahon, yung buhay na yon naging normal na sa kanila. Hindi nila alam ng pakiramdam pag sila lumabas na sa hawla. How it means to be free. And I will tell you, freedom is not free. Ang freedom from Christ is paid for by the blood of Jesus so that we can be free from sin and we can be righteous in the eyes of God pag dumating ang panahon. Freedom is not free, ah. Last one. Number 4. Meron akong pina-follow na author. Actually, may nabasa akong book. Niregalo sa akin noong 2006 ng aking friend. Rich Dad, Poor Dad. Nakabenta siya ng 32 million copies. Siguro ngayon, baka 50 na yan. Eh. Ang pangalan ng author na yan, Japanese-American, si Robert Kiyosaki. Pina-follow ko siya minsan sa may YouTube channel siya. One of his podcasts, it was 2 months ago, hindi ko makalimutan yung kanyang sinabi. Sabi nung teacher niya, he was in grade 4. Sabi niya, class, bakit daw wise ang 3 wise men sa Bible? Nagtaas siya ng kamay. Oh. Ma'am, grade 4 ah. Because they were rich. Kasi kung hindi sila rich, they cannot afford to buy gold, frankincense, and myrrh. Sabi nung teacher niya, no, mali. Mali yan. Alam mo, 3 wise men, ano ginawa nila? They traveled long distance. Left their comfort zone. Endangered their lives. Offered their wealth. The 3 wise men were wise because they searched for the great teacher. They served the great master. They worshiped the great king. Yun ang tunay na wisdom. Kaya minsan inisip natin, meron tayong mga advokasya, gusto kong tumulong sa ganyan, okay lang yan. Pero to devote your whole life para doon, hindi. Dapat we serve the great master, we worship the great king. Yun ang tunay na dapat ina-advocate natin sa buhay natin. So what? It's a great teacher. The great king.
the great master, and that his name is Jesus. Dapat habang buhay tayo, yun ang hinahanap natin. Yun ang tayong natin isa-search. Lord, paano ako makapagsilbi sa'yo? Binigyan mo ako ng time, talent, and treasure. Paano ko ba maibibigay? Yung kinikwento ko nahulog sa puno, di ba? Paano mo ibabalik? Do we really need to understand kung hanggang saan tayo kalalim na hinango ng Panginoon na matay para bayaran ng kasalanan? Jesus is the name. Ang tanong, who do you serve? And what do you serve? Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? May warning lang. Alam niyo sa Exodus 20, nung binigay ng Panginoon na Moses ang Ten Commandments sa mga Israelita, sabi niya, I am the Lord your God who took you out of the bondage of Egypt, from the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make any graven image on heaven, on earth, or under the heaven. For I am a God who is a jealous God, who will visit the iniquity of your forefathers from the third to fourth generation, but giving mercy to those who love Him and obey my command. Yan ang sabi ni pinuro ng Panginoon. Sa Tagalog, sabi niya, ako ang Diyos na naghango sa inyo mula sa bayan ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkakaalipin. Hindi kayo magkakaroon ng Panginoon sa aking harapan. Huwag kayong gagawa ng anong nilalang sa taas ng langit, sa itaas ng lupa, at sa ilalim nito. Pagkat ako ang Diyos na mapanibughuin, nang bibigay ng parusa sa iyong ninununuan mula 3 hanggang 4 na henerasyon. Subalit nagbibigay ng awa sa mga taong minamahal ako at sumusunod sa aking utos. Sa mga hindi mga nakakaunawa, sasabihin nila, idolatry yan. Sabi kasi wag daw gagawa ng rebulto. Sir, maybe yes. But there is a deeper meaning to that. Kasi sinasabi ng Panginoon idolatry, kung ano yung nasa isip mo, na binumo sa isip mo, na paglilingkuran mo sa buong buhay mo. Mamaya dyan, nagiging idolatry mo na yung business mo, family mo, at kung ano-ano pa. Nung kaming nakakilala sa Panginoon, sabi namin sa kaming dalawa, dapat tayo mag-asawa, in love tayo sa isang tao, kay Jesus. We are to be in love with each other, pero meron sa gitna namin Panginoon. Kasi siyang tagapagligtas, ang great master, the great king. Kaya sabi natin, ano kayang idolatry? Ewan ko. Kung ayaw maglingkod, kung ano iniisip mo, baka gusto mo, sarili mo lang. Ayaw, Sunday lang ako, kasi busy ako may ginagawa ako, Sunday nagtatrabaho. Isipin natin minsan nga yung mismong doktrina nagiging idol na natin Yung mga iba masyadong nangaaway ng pamilya, ng kaibigan. Etong katotohanan, ito yung nakasulat. To the point na magkakagalit na sila. Sino bang tunay na paglilingkuran natin ng Panginoon, di ba? Siya. Kaya yung sinasabi natin, alam natin yan. Yung mga rebulto na yan, sinasamatay ka. Ikaw, ano ka, naglilingkod ka ba? Do you know what it means, what idolatry means? And I have a warning. Dito Deuteronomy 30, ang kwento dito is, si Moses paakyat na ng bundok. Sabi sa kanya ng Panginoon, hindi ka makakit punta sa promised land. Kasi masyado kang mareklamo. Kaya lang you will lead your people patawid. Patawid na sila ng paraan sa Canaan Tumayo si Moses. Sabi niya, mamamatay na ako. Pipresenta ko sa inyo yung life and death. Nakita nyo mula pa nakita at narinig nyo yung kwento, kung paano kumilos ang Panginoon sa bansang Ehipto, kung paano inyong damit at yung mga sandalyas ay hindi na pudpud, kung paano kayo pinakain. Sabi niya, pag tumawid kayo dyan, hindi ko na kayo masasamahan kasi nga may iwan ako dito. You are on your own. Pero ito yung warning ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, sumunod kayo. Pag sumunod kayo, magiging mapayapa ang buhay nyo, mayaman ang inyong lupain, ang inyong mga anak ay magiging masaya. Sila may sigla, yung mga taniman nyo ay magbubunga at magyayabong. Pero, pag hindi kayo sumunod, mapapaalipin kayo sa ibang tao, hindi magbubunga yung mga pananim, ang inyong mga anak ay maghihirap. So sabi niya, imagine niyo kung ako halimbawa si Moses. Now, here, I will ask you to choose life and death.
Piliin niyo yung buhay, sabi ni Moses. Huwag niyo pipiliin. Sumunod kayo. Choose life. Ito lang. Choose life. Kasi, that's the wise thing to do. That's the better way to do. Tama, no? So, ibig sabihin, sa buhay natin, dapat ganon. Minsan natatakot tayo na para bang ang hirap yatang sumunod. Hindi. Once na binuksan ng Panginoon ng isip mo with our free will, the Holy Spirit will guide us. Sabi nga ng Panginoon, di ba, dadala kong Holy Spirit para turuan kayo. I don't know how many can relate to that. Kasi sabi ko nga, nagkaroon kami ng recommitment, suddenly nabuksan yung mata mo na ang buhay pala ay isang battlefield. Meron kang mga bagay na hindi nakikita before, na ngayon nakikita mo na. Parang kwento nga si Paul yung sa Book of Acts, nahulog yung kaliskis. Sabi niya, yun nga, and I will leave that note to you na uulitin ko lang. Kung hindi ngayon, kailan, kung hindi sino ikaw. I will ask you to stand up. Magpe-pray tayo for repentance, acceptance, and commitment. Repentance, sabi kasi ng Panginoon, repent or you too will perish. Acceptance, sabi niya sa to those who believe in Him, to those who receive Him, He gave them the right to become children of God. Commitment, sabi kasi ng Panginoon, sumunod ka. Tapos natin mag-pray, I will ask you to shout in the top of your voice. Yung susunod na slide, ha? And I will count. Let's pray. Heavenly Father, salamat Panginoon sa buhay na ito. Lord, tunay po ang napakabuti mo, Lord, at kami tinipon mo para sa isa namang linggo na puno ng pagbabago. Panginoon, meron kami mga kasalanan na hindi naisusok sa iyo. May mga secret sins kami na ikaw lang makakaalam. Kami nagsisisi, Lord, hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. It is only through your blood that we can be cleansed very clean. Pinangako mo, Lord, sa salita mo na kami magpapahugas na yung mga dugo, kami lilinisin mo. And we will be righteous in the front of the Father pag dumating ang panahon na magkaharap na kami. Lord, patawarin mo kami, Lord. We will do our very best to not repeat them again. Nagsisisi kami, Panginoon. Ang aming pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. And we are asking, Lord, to come into our lives. Be our Lord, be our Savior. Para habang kami nabubuhay, ay kaagapay ka namin, Lord, sa hirap at ginawa. Paggabayan mo kami, magbigyan kami ng proper decision, how to make good decisions according to your will. Lord, we are dedicating this life, our time, talent, and treasure. Simula ngayon, Lord, bibigay namin ito, Lord, para mapapurihan ng iyong pangalan dahil sa natitirang panahon lang namin kami nabubuhay, Panginoon. Wala kami pwedeng maibalik sa iyo. Yun yung mga bagay na lahat naman ay sa iyo lang nagmumula. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Holy Spirit. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, we will shout, ha? 1, 2, 3. To God in the highest. Praise the Lord. Palakpakan po natin. Amen. Yan. Sa buhay po ni Architect Kuya Roy Alvarez at sa buhay ni Architect Ate Nika, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Yan. Yan na po ba ang best clap natin para sa ating Panginoon? Amen. Lubha po talaga nakaka-bless ang mag-asawang ito. Talagang ibinibigay nila yung time nila, yung effort, at yung kanilang talento para po sa paglilingkod sa ating Panginoon bilang mga arkitekto. Yan, purihin po ang Diyos. Yan, ang sabi po sa 2 Korinto, Kapitulo 9, verse 6 to 8, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mensahe ng salita mo, Panginoon, na aming narinig ngayon na nalayo ngayon sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Ama. Ang dalangin po namin, patuloy mo ito basbasan, payabungin sa amin.
Kasabay po ng Any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. I'm saying goodbye to any mga pahayag. I'm saying goodbye to any limitation. Habang nililigaw po ng ating divine ministers ang ating kaloob, ay ating pong panghayag, video, presentation at ilang pahayag para sa mga gawain. Serving with your attitudes. Sa October 22 po ay magkakaroon po ng ministry fair. October 22, 2023, pagkatapos po ng ating worship service. At ito po ay gaganapin sa ating worship hall. Ulitin ko po, October 22, 2023. Gaya din po sa ating men's network gathering. Ito po ay kasama ng update para po sa ating gaganapin ng 90th anniversary ng ating church. So ito po yung update. Ang una pong magiging gawain ng men's network gathering. Tema po ay Love Disciples. Ito po ay gaganapin sa November 11, 2023 sa ganap po ng ikatatlo ng hapon. At ang ating po magiging guest speaker ay ang ating Pastor Rico Encarnacion. Para naman po sa National Kababaihan Festival of Talents, ito po ay gaganapin sa November 11, 2023 at magkakaroon po kayo ng practice sa October 16. Ito po ay bukas. Sa ganun po ito po gabi sa lugar po ng ating napakalayan pong town ay na Pastor Oscar Lubarca. So yung mga nag-realize po mga kapatid na kasama ay po hindi po sa ating worship building project. At mapalad po tayo dahil sa gawain ito ng worship conference. Tayo po ay meron dalawang kapatid na special participation of Miss Gian mula po sa Victory Because you were there for me when I needed it most. Because when you say you'll pray for me, I know you will. Because you always point me back to Jesus. Because you preached that message right when I needed it. Because you've helped make our church a family. Because it's not just a high calling, it's hard work. Thanks, Pastor.
Magandang umaga po. Happy Appreciation Sunday. Ayan. Para po sa ating mga workers. Mama daw, may ano ba ngayon? Pakipaliwanag mo nga. Siyempre, sa umaga nito ay remembering your leaders, those who spoke to you the Word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So ano yun, Kuya Mel? Sige nga ako, pakipaliwanag na po. Sabi nga doon, alalahanin daw natin yung mga tao o ating mga pastors or workers of the church na nagbigay ng encouragement, inspiring words about the Word of God. Diba? Sabi, consider the outcome of their way of life. Ibig sabihin, isipin din natin kung paano sila nabuhay. May katapatan at katatagan sa pananampalataya. No? At sabi, imitate their faith. Sabi, ay dayain natin ang pananampalataya. No po? Siguro naman po ay maliwanag po sa atin na sa araw din po ito ay alalahanin natin kung paano natin sila talaga binibigyan ng pagpahalaga at pagmamahal sa araw na ito. Minsan lang po ito in a year. Kaya po talagang kami pong mga elders and deacons ay talaga pinag-isipan po namin kung paano talaga sila i-appreciate. Tayong lahat i-appreciate po ang ating mga manggagawa sa umaga nito. Purihin po ang Panginoon sa buhay. Yan ho, ay aawit na tayo ng Diyos sa mga naman po. Dahil dyan, ang mga kapatiran po ay hindi patatalo. Kaya nga po, sabi nila, nagpusang loob po din po sa pagbibigay. Yan. Para po sa pagkakilala sa ating mga manggagawa dahil sa kanilang mga pasasalamat din po at pagmamahal. Hindi ho sila patatalo. Kaya ho sila ay nagkaloob din po ng pusang loob sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kaunting mga kakayanan na pinagsama-sama po natin para ihandog sa ating mga manggagawa sa ating ito. Para po sa ating simula na Lord, unahin po natin ang mga manggagawa na inubog na ng panahon. Totoo sa paglilingkod, tunay na always present sa mga gawain. Ang ating pong emeritus, Pastor Rodolfo and Jack Eunice Olaes. Palakpakan naman po natin kahit wala po dito yung ating mga manggagawang ito. Hindi. Pangalawa po, sabi dito, kapag musika ang pag-uusapan, alam mo na kung sino siya. Kapag kumalampag na ang tunog ng organ at sa indayog ng kumpas ng kanyang mga kamay, sa kanya mo ito mapagmamasdan. Ang maestro at konduktor ng koro, walang iba kundi ang ating pong minamahal kapatid na Oswald Siluarca. Yan po ay bigay ng ating mga kapatiran at church. Po ng ating kapatiran at Yung picture naman po ito. Yung picture taking naman po. sukat at tapat kapag pag-uusapan sa paggawa. Inhinyero may puso sa paglilingkod. Buong husay at galing sa Diyos ibinigay. Volunteer worker ng Bulihan Mission Unido Church. Ang ating pong minamahal kapatid, Engineer Aris Lucas. Next po, ang ating manggagawang ito, kung gaano siya katangkad, siya namang kaikli ng mensahe. Subalit, malaman. Maging sa pag-awit, nagbibigay ng blending ang kanyang second voice na tinig. Ang ating manggagawa, wala pong iba kundi ang ating Fred Gani Lucas. Sa pagiging mahinahon, pagiging kalmado at pagbibigay ng programa, siya ang laging updated sa inyo. Ang masipag, dedicated at maganda nating Japonesa National, Gat Crystalline Inta Santos. Next in line po. Sa unang kataga pa lamang ng
nang marinig mo ang salitang, Hello! God is good! What is the color of the day? Alam mo na this, kung sino ito. Ang taong energetic, matatag sa pananampalataya, at hindi mo makikitaan ng kalungkutan dahil laging nakatawa sa kanyang mukha. Our very own, our associate pastor, Oscar Duarda. Sa malumanay na salita at kanya mo itong mapapakinggan. Sa mga bagong kaganapan, mga bagay na nakatago dahil sa kanyang pagre-research, ito'y inyong malalaman. Our very dynamic and visionary pastor, our very own beloved, Administrative District Superintendent Bulacan, walang Pastor iba kundi ang minamahal at gwapong-gwapong pastor. Joel G. Binta. Ayan, muntik na po kami nagkasundo. Ayan, masaya lang po kami. Masaya lang po. Sige po, picture taking lang po. Sige, pwede ho ba na bigay galang po tayo? Tayo po ay tumayo. Ipanalangin po natin yung ating manggagawa before picture taking. Okay? Sige ho, saglit po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Pinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang mga manggagawang ito na ginagamit po, Panginoon, sa bawat isa sa amin upang kami ay dalhin sa mainam na pastulan. Ibigay yung kanilang mga nalalaman o karunungan na nagmumula sa inyo upang, Panginoon, kami ay palakasin sa aming spiritual, even sa physical, Panginoon, namin po, Panginoon. Salamat po sa aming mga manggagawang ito na patuloy mo ginagamit sa iyong pabasan, na wala pong sawa naglilingkod, even nakakaranas, Panginoon, ng mga sakit. Ngunit, Panginoon, patuloy pa rin silang tumatayo upang, Panginoon, pagpatuloy ang ministeryong pinagkatiwala mo sa kanila. Dalangin po namin at sa aming pagsasama-sama panalangin ito, igawad po, Panginoon, sa kanila ang patuloy na kalusugan, kalakasan ng pangangatawan upang, Panginoon, maipaglingkod pa nila, Panginoon, ang kanilang buhay at ministeryong pinagkatiwala mo, Panginoon, sa kanila. Kaya po, Panginoon, sa pamamagitan namin sama-samang dalangin, pabayaan pa, Panginoon, mapagpala, Panginoon, ang aming magagawang ito, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa kanilang buhay. Sama-sama po na pinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuit pasasalamat sa pangalan ni Jesus at natin magsabi ng Amen. Mapalakpakan pa po sa natin ang Panginoon. Ayan, may mga additional pa po palang dumating. Mula po sa ating mga member, ayan, sa ating pong engineer Aris Kuya Oscar, Kuya Papal, Kuya Jack Ital. Parang ayaw na po nila. Pong pumunta kayo dito sa harap para po sa ating picture taking sa ating pong mga manggagawa. Yung iba po sa taas na lang po para makita. Yung iba po sa taas. Dumarating na po ang ating mga elders and deacons. Pagpasensyahan na po, medyo may
awitin ng Doxologia. Okay, bago ho tayo, pwede upo muna ho sandali. Nagmamadali ho si Mel eh. Ano? Pulang ho saglit. Okay. May nag-minister po si Kuya Roy sa atin at isang pribilehyo po yon. Gusto ho natin na siyempre i-bless din siya kasi ginamit siya ng Panginoon. Ano? Kaya anya ako si Kuya Roy saka si Atinika. Ayan. Pag-pray po natin siya, especially si Atinika, yung continuous healing, kalakasan sa kanila. Ayan. Alam mo natin, yung puso ng mag-asawa ay talagang sobrang ibinibigay nila sa paglilingkod. We are so much blessed kasi ho, sa totoo lang ho, ang mga simbahan ngayon na nagpapagawa, share ko lang ho sa inyo to maraming church po ang nagpapagawa, hindi lang tayo. Pero alam nyo po, yung ibang church po, namumroblema sila sa mga tao nila. Pero tayo po, ang pinoproblema lang natin pera. Pero yung tao po, sobrang blessed tayo. Alam nyo, pag kinukwento ko po sa inyo na we have blessed by architects and engineers, sila po ay napapa-sana all. Ano? Tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon. May purpose po ang bawat pagkakataon na to. Kaya sa pagmiministeryo po ni Kuya Roy sa atin, narito po sila mag-asawa, pwede ho bang ipag-pray natin sila? Ano? Na gamitin ng Panginoon, especially kay Atinika, na gusto natin na lubusan na siyang gumaling, lubusan na siya talagang maging malakas. Ano? Sige po, ngayon ko po kayo anyahang tumayo. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We are so blessed because nakita namin kung gaano nyo pinagpala ang aming church for having us ng mga tao na Panginoon, di naman namin na-expect. Pero ganun po talaga yung plano nyo po, Panginoon. Nagpapadala ka ng mga tao na hindi lamang basta maging member namin, kundi magiging mga tagapaglingkod din po, Panginoon, sa aming church. At narito po ang aming architect Roy, si Atinika, thank you Lord sa buhay po nila. Alam namin na kasama po ito sa magagandang plano niyo po sa church, ay pinagkaloob niyo po sila sa amin. At salamat po dahil sa umagang ito, through your words, O God, ay mas na-challenge kami na ibigay yung sarili namin sa paglilingkod. Thank you Lord sa buhay ni Architect Roy. Bless you po si Kuya Roy. Bless you po ang kanyang buhay, ang kanyang work, ang kanilang business, O God. Especially Atinika. I pray, O God, at kami lahat dito, O Diyos, tumatalangin ang ganap na kagalingan sa Kanya, kalakasan sa Kanya, kalusugan, Panginoon, sa Kanya, Panginoon. Maraming salamat po. Hinihiling po namin na lagi niyo pong samahan ang mag-asawa nito, Panginoon. Lahat ng desire ng puso nila, aalitingin para sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, yung magkaloob. We are so thankful din dahil hindi lang ang mag-asawa narito, kanila pong mga mahal sa buhay, ay kasama rin po nila rito, Panginoon, to experience worship sa umagang ito. Thank you, Lord. Tiniwala kami, Panginoon, ang pagpapala na ipagkakalob niyo po kay Kuya Roy, kay Atinika, ay dadaloy maging sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang buong sambahayan. Marami pong salamat at ipagkatiwala niyo po na sa pagkakataong ito ay matanggap po at maranasan ni Kuya Roy, ni Atinika at ang kanyang buong pamilya ang masaganang basbas at pagpapala. Kuya Roy at Atinika, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng patuloy na kalakasan, paggalingan mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Bago natin awitin ang Doxologia, kakatawanin po namin ang mga manggagawa. Kami po ay lubos na nagpapasalamat for remembering us and appreciating us sa araw na to. Alam namin, higit pa sa mga ipinagkaloob nyo po, mas kailangan namin ang inyong panalangin at yung pagsama sa mga gawain na pinapangunahan po namin. So Diyos po ang pinakamataas na papuri. Awitin po natin ang Doxologia.
pagpapala ng ating dakila at mahabaging Ama, sumaatit maranasan ang dalisay na pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy tayong puspusin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magmula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Sa Diyos po ang papuri, magandang umaga po at pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay.